Kayo ang boss ko. Kung walang kurap, walang mahirap. Tinutupad po natin ang ating 4 na taon mula nang maluklok sa pwesto. Ano-ano nga bang pangako ni Pangulong Nonoy Aquino sa kanyang mga boss ang hindi pa rin tuluyang natutupad? Narito ang aking pagtutok. Kung tutuusin, mailalagom sa 2 puntos ang mga pangako ng Pangulo. Murahin ang katiwalian sa gobyerno at patatagin ang ekonomiya para masugpo ang kahirapan sa bansa. Mga pangako nakabuod sa mga katagang ito. Kung walang kurap, walang mahirap. Sa nakalipas na 4 na taon, marami na raw natupad sa mga pangako ni Pinoy. Pero para sa ilan, ang marami kulang pa rin. Kulang sila sa edukasyon. Kulang ang trabaho. Ang taga-depensa ng Pilipinas sa Yuminisyon, itong barko na ito na kinakalawang na butas-butas. Isang malaking pagkakulang ng current administration is the support for freedom of information. At bagamat sa mata ng mundo, umunlad ang katayuan ng Pilipinas pagdating sa pagsugpo sa korupsyon. Nakabinbin pa rin sa Kongreso ang Freedom of Information o FOI Bill na mabisang armasana laban sa katiwalian sa gobyerno, kahit na isa ito noon sa ipinangakong tututukan ng Pangulo. Sa tingin ko yan ang malaking failure ng Aquino government, no? Pag sa 2016 wala pang FOI, lahat ng ginawa niya na transparency na anti-corruption, goodbye. Ang katunayan dyan ay kahit na wala pang pinapasa na Freedom of Information Bill, nauna na ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga konkretong hakbang na as if meron ng FOI. Kaya kung nababawasan man ang mga korap, hindi raw maitatangging nananatili pa rin marami ang mahihirap. The ones who are rich became richer, no? And it's a widening gap under the term ni Pinoy. Medyo ambisyoso yung layunin doon sa Millennium Development Goal. Hindi may pagkakaila na malayo pa rin yung agwat. Yung mga decades of inequality, hindi naman yan pwedeng mabura sa isang kisap mata lamang. Hindi na nakatulong sa tuwid na daan ng Pangulo ang kontrobersyang hatid ng DAP o Disbursement Acceleration Program ng Administrasyong Aquino. Ang sinigawang DAP ay para sa pagpapasigla ng ekonomiya. Tinahak ng Pangulo at ng administrasyon ang inakalang pinakamainam na paraan na maisagawa ito. Hindi kinikwenta yan kung ninakaw mo yung pera o ginamit mo o na-bribe ka. Pero kung mali yung desisyon, tapos may law sa gobyerno, accountable ka pa rin. Kaya ang nooy namamayagpag na trust ratings ni Pangulo Aquino ngayon nagsisimula ng bumulusok. Ilang araw na lang bago ang ika-4 na State of the Nation Address ng kanyang administrasyon. Hinihingi ko po ang tulong nyo. Ako si Pia Arcangel, nag-uulat sa pangako ng Pangulo.